Hindi naman bababa sa 50 palaboy ang pinaalis sa mga lansangan sa Maynila at dinala sa Recovery and Action Center ng DSWD. Ang ilan nagmatigas pa sa mga otoridad. Balitang hatid ni Haji Rieta. Hindi naman kami, Baling wala ang pagpumiglas na babaeng ito matapos siyang maisakay sa sasakyan ng DSWD ng Maynila kagabi. Isa siya sa mga pinaalis at dinampot ng mga otoridad sa pagpapatuloy ng Clean Up Manila sa bahagi naman ng Calao Street. Gate niya, hindi siya palaboy kundi isang tindera. Nagpapahangin lamang daw siya ng mga oras na iyon dahil maalinsangan. Reklamo niya, hindi makatao ang ginawa sa kanya ng mga otoridad. Katulad yung ginawa nila sa akin kanina, halos pagtulungan nila ako ablutin. Ayan o, nasugatan o. Kailangan bang ganun? Ganun ba yung rescue na sinasabi nila? Hindi tama yung rescue na sinasabi nila. Sarak, napakadungis, papakain sa idon kanin baboy. Agad namang humingi ng paumanhin ang mga otoridad, pero nilinaw nilang hindi nila sinaktan ang babae. Ang lalaking ito naman, na natatang kumakain sa lugar, nakipagmatigasan sa mga otoridad. Gate niya, hindi naman daw siya matutulog sa lansangan kaya hinayaan na muna siya ng mga otoridad. Si Zacarias Taide naman na construction worker, nadatang nakahiga sa bangketa kaya agad siyang kinausap para umalis sa lugar. Under kami na DPWH. Taga saan po ba kayo? Taga Cavite kami po, sir. Kapahinga lang kayo dito? O, si sir. Papahinga lang, sir. Pero kasi bawal na po. Walang problema, sir. Di, kung bawal na, di uwi ako doon sa project namin. O, sige, walang problema eh. Ang lolo namang ito, binuhat na lang ng mga otoridad. Hindi na raw kasi nito kayang maglakad papunta sa sasakyan. Sa unahang bahagi ng kalsada, 2 bata kasamang kanilang amang kinausap ng mga taga-DSWD. Ilan nga sa mga pinapaalis na dito ay may mga bata pa, gaya na itong mga ito na sasakay muna dito sa sasakyan ng DSW. At samantala muna silang dadalhin sa Pabella nang sa ganun ay doon muna sila para makita kung ano yung kanilang kondisyon. Agad dinala sa Recovery and Action Center ng DSWD Manila ang mga dinampot. Sumunod na pinuntahan ay ang bahagi ng Ross Boulevard malapit sa US Embassy. Halos mga bata rin kasamang kanilang mga magulang ang isinakay ng mga otoridad. Bagamat wala namang tumangging sumama, pahirapan naman sa pakipag-usap sa isang ito na may dalang tinakahoy na pamalo. Pero matapos ang ilang saglit, naisakay din siya. Sa kabuuan, di bababa sa 50 ang nadampot ng otoridad sa magdamag. Hindi raw titigil ang otoridad hanggat hindi nalilinis ang mga lansangan. Kapag nakuha ho sila, pansamantala kasi binagbibigyan naman ho namin eh. Ang una po, mayroon po silang tirahan. Ngayon po, kayo din po, nasaksihan niyo po na pangatlong beses na pinagbigyan sila. Ngayon po, hindi naman siguro po pwede. Kasi una-una, kaligtasan din nila kasi kalsada po itong natin, medyo hazardous para sa kanila. Hiling ng ilang nadampot na street dwellers, permanenteng solusyon mula sa gobyerno nang sa ganon ay hindi na raw sila bumalik at makipagsapalaran sa mga lansangan. Ang dato sa amin ngayon ng city government na linisin yung Manila. So isa sa paglilinis na ginagawa namin is tanggalin yung mga street dweller, hindi lang naman sa Baywalk, buong Manila. Ang target namin is mawala lahat ng street dweller dito, makinabang sila ng programa ng city na balik probinsya. Kung taga Manila naman sila, makapag-enroll sila sa TESDA ng mga livelihood program para hindi sila bumalik dito. Haji Rieta, GMA News.